Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman, tumungo tayo sa pangalawang uri ng translation. We have the curvilinear translation. Kung sa rectilinear, ang motion natin ay straight. Dito naman sa curvilinear, curve naman ang direction ng motion ng ating mga object. Curve meaning yung object mo kapag gumalaw siya, meron tayong horizontal at meron tayong vertical na motion. Okay? Kumbaga, gumagalaw tayo horizontally and vertically. Sa horizontally, isang direction lang tayo tumutungo dyan. Mula sa kanyang original position patungo dun sa kanyang final position, ang tawag natin sa kanya ay range. Pero kung napapansin niyo sa ating vertical motion, hindi siya isang direction lamang kasi 'di ba sa may horizontal motion niya, right lamang. Pero pagdating mo sa may vertical motion niya, ikaw ay pataas ng pataas, pero dadating ka sa point o tinatawag mo na height o yung maximum height mo, big- bigla ka naman pababa ng bababa. Bakit kaya? Dahil sa gravity, pinipigilan kanyang tumaas. At kung marating mo na yung maximum point mo na tuluyan ka na mapahinto ng gravity, bababa ka naman at tutulungan ka ng gravity na bumilis habang ikaw ay pababa. Okay? So ito yung mga kailangan tandaan para sa ating horizontal motion. Una dyan yung ating horizontal velocity, na kung saan daw ang ating horizontal velocity daw ay constant. Meaning, mula point 1 hanggang point 2, ang horizontal motion mo lamang ay pare-parehas lamang. So kung pare-parehas ang velocity mo or constant yung velocity mo, ang acceleration mo sa horizontal ay 0. Pero pagdating mo sa may vertical velocity mo, ang acceleration mo ay equal na sa may gravity natin, which is equal nga sa 9.81 meter per second square. So, sa curvilinear translation, meron ulit tayong kailangan tandaan na tatlong mga formula. Ito hindi katulad noong tatlong formulas natin sa ating rectilinear translation. Pero itong mga formula na to ay galing lang din sa kanila. Okay, paano nanggaling yun? Tingnan natin. So ito nga pala yung ating formula para sa ating maximum height and sa ating maximum range natin. So saan sila galing? Sabi ko nga kanina, galing sila doon sa ating formula mula sa ating kinematic equations of constant acceleration doon sa ating rectilinear translation. Dito yun sa ating pangalawang formula. Okay? So, ang displacement natin, di ba, sa rectilinear, dahil straight line lang naman yung motion na ating object, it's either horizontal or vertical lamang ang kanyang direction. Pero pagdating mo dito sa ating curvilinear translation, dalawa na yung direction mo. Meron kang horizontal and meron kang vertical. So pagkakatanda natin, para makuha natin yung x y component natin, kailangan natin i-multiply yung ating velocity doon sa ating cosine para makuha mo si ating x component. Para naman makuha mo si ating y component, kailangan mo naman siyang i-multiply yung ating b sa ating sine theta naman para makuha mo ang kanyang y component. Pero ang tanong, sir, bakit nawala itong 1/2 80 squared sa may x component natin? Tandaan, yung sinabi natin kanina. Pag x component ang ating kino-consider, ang acceleration mo ay equal sa may 0. Kaya yung a mo dito mag-equal sa 0, so cancel lahat itong nasa may second term mo. Samantalang yung vy mo naman, dahil nga vertical ang ating motion dyan, so ang ating acceleration ay maging gravity na natin. Then dahil nga gravity yan, meron tayong negative na dito. Di ba nga sir, meron tayong negative pataas, positive pa baba. Sir, di ba siya makapekto dun sa ating pinaka-equation? Hindi naman. Bakit? Kasi dito tayo magkakatalo-talo pagdating natin sa may y natin. Okay? Magkakaroon tayo ng panibagong sign dyan. Paanong sign? Okay. Kasi halimbawa, mula sa iyong reference point, ikaw ay nasa may taas ng iyong reference point, ang sign mo ay positive. Pero kung ikaw naman ay nasa may baba ng iyong reference point, ikaw naman ay magiging negative. Okay? So, doon na nagkakapalit-palit ang sign pagdating mo sa may y. Hindi na dito sa may gravity. Then itong pangatlong formula mo na to, nakuha mo lang yan sa pag-substitute nitong first equation mo doon sa may pangalawang equation natin. Paano nakuha yon? Yung t mo na to, in-isolate mo siya, ibig sabihin, si b cosine theta mo, nilipat mo sa may kaliwang equation, then sinubstitute mo siya dito, saka dito, para makuha mo itong pangatlong equation natin ito. Para mas maintindihan pa natin, hindi tayo masagot ng mga example. Okay? Example number 1, meron daw kotse, naka-angle na kanyang daan na 30 degrees mula sa ating horizontal axis. Then, mula doon, mag-take off siya. Then, kailangan daw siya ay mapunta dito sa may pangalawang, doon sa may road na nasa pagitan ng ilog. Ang tanong, ano kaya dapat ang velocity niya para umabot siya dito sa may part na ito? Okay, anong distance siya ng ilog natin or nating tubig? Meron tayong 5.5 meters. Then mula sa may pagtaas, pumunta siya dito, meron tayong 6 meters. So, yan yung ating mga given. Ang hinahanap sa atin ngayon is yung ating velocity o kanyang take-off velocity, ang kanyang pinaka velocity para siya ay umabot dito sa may bilang side ng daan na ito. Okay?
So, paano kaya natin gagawin yan? So, tingnan natin ating mga given. At tingnan din natin ating mga formulas. Kung mapasin nyo, mga given sa atin, di ba? Si X, ito si X sa atin, 5.5. Then si Y, meron tayong 6 meters. Then meron tayong angle na binigay, we have the 30 degrees. Kung mapasin nyo, sa tatlo natin mga formula, ang pwede natin gamitin dyan ay ito, yung ating pangatlong formula. Bakit? Kasi di ba, una-una hinanap sa atin yung velocity. Last sila pwede. At kasi sila merong velocity. Pero, sa tatlo na yan, yung dalawa dyan, meron pa siyang variable na time. Eh di ba wala namang time na hinahanap sa atin? So di natin siya magagamit. So sa third formula, ang gagawin lang natin, i-substitute natin yung ating mga given. So sir, bakit ganito? Ang y mo naging negative. Sabi ko kanina, nung dinidiscuss ko yung ating formula, yung ating y ay nakadepende sa ating reference, di ba? So mula din sa pag-take off mo, ikaw y bumaba. Tama? So kailangan, kaway pababa mula sa reference, kailangan ikaw ay mag-negative. So kaya naging negative yan. So yun, makuha mo na si velocity mo na equal sa may 4.64 meter per second. Okay? Pangalawang problem. So same lang din ito. Meron tayong cannon na kung saan meron siyang velocity na 60 meter per second upward at an angle of 30 degrees. Then ang ginawa, pinasabog 80 meters above the ground. Then, ang tanong, ano daw yung horizontal distance x that will cover before it strikes the plane? So, ganun daw kalayo yung kanyang tatahakin bago siya tuluyan na bumagsak doon sa pinaka-ground natin. So, hinahanap si x natin. So, ligwak na agad sa ating second formula kasi walang x dyan. So, first and second na lang tayo. Then, pangalawa, given tayo ng y, which is 80. So, pwede natin itong gamitin si third equation. Pero bakit kaya hindi natin pwede gamitin sa ating first equation? Tama. Kasi wala na naman tayo na given na time sa atin. So, di natin pwede mas gamit sa ating first equation natin. So, tungo ulit tayo sa ating third equation. Okay? Ang tanong, si 80 kaya positive or negative? Tama. Negative siya ulit. Bakit? Mula sa initial niya, which is nga nasa taas siya ng ground, bababa siya dito. So mula ka taas, bumaba. So magiging negative talaga. Ayan. Kailan kaya siya magiging positive? Kung ikaw siguro ay nandito sa 80 meters, then tumaas pa siya dito somewhere. Hindi siya bumaba doon sa may pinaka-starting point mo. Okay po? So pwede tayong gumamit ng Caltech para makuha si X ko sa may 422.13 meters. Okay? Next one. Tignan natin kung parehas pa rin itong problem na ito. So meron na lalaki na binato niya yung bola 1.5 meters above the ground, which is ito yun, 1.5 meters above the ground. Then, mula dito hanggang dito, makalagpas yung bola mula doon sa may fence natin. So, paano kaya gagawin yan? Fence natin na 3 meters yung pinakataas niya. Ano kaya kanya magiging dapat na initial velocity para sakto yung bola pumasok doon sa 3-meter fence na yan? Okay? So same lang siguro ang ating gagamitin kasi given tayo ng x, given tayo ng y, then wala na naman tayong time na hinahanap. Ang hinahanap sa ating initial velocity pa rin. Ito tayo sa ating pangatlong formula natin. Ang tanong ngayon, ano kaya yung ating y na gagamitin dyan? 3, 1.5, or negative 1.5? Okay? Sabi nga natin kanina, di ba? Tignan natin yung ating reference o yung ating starting point. Nandito yung ating bola. Then anong nangyari? Kailangan ito may wedge sa may taas ng fence natin. So ano kaya ang nangyari sa ating bola? Tumaas or bumaba? Tama. Siya ay tumaas ng ilan? 3 meters ba? Hindi. 1.5 meters lamang. At which is ito yung ating 1.5 meters na nandito. Bakit? Kasi nga ito ating initial reference, diba? Kailangan niya pang tumaas ng 1.5 meters para umabot siya ng 3 meters doon sa height ng fence natin. Kaya dapat, yung y mo dyan ay positive. Okay po? Doon tayo dapat maging careful sa sign natin sa may y. Dapat matandaan niyo lagi kung nasaan ba siya mula sa ating initial point. Nasa taas ba siya? Edi positive. Kung nasa baba siya naman ay negative. Okay? Then pag nangyari na yun, pwede ka na ngayon mag-shift solve para makuha mo si B natin na equal sa may 14.64 meter per second. Okay po? So, ito ngayon yung ating last problem. So, para sa last problem natin ito, parang kanina lang siya, pero this time, meron siyang hinahanap na velocity and position after 20 seconds. Dito sa may point B natin. Okay? So, siguro nakikita kita na natin kung ano yung gagamitin natin na formula. So, tama. Yung first, tsaka yung ating second formula. Bakit? Kasi meron tayong involved na time ngayon, which is si 20 seconds. Ano yung kanyang x and y position after ng 20 seconds?
Given rin naman tayo ng velocity niya, di ba? Ang kanyang initial velocity, which is 150 meter per second. So wala tayong kailangan problemahin dito. Okay? So we have x, b cosine theta. Then meron, so substitute mo lang yan. So makuha mo sa x mo na, 1,500 meters after 20 seconds. Then y, substitute mo lang ulit yan. Meron tayong 636.08 meters. Sabihin, above the initial point natin. So wala naman tayong magiging issue dito kasi nga yung ating initial position ay nasa may ground lang din naman. So next natin. Next natin naman, kailangan mo naman daw makuha ang kanyang resultant velocity. Kumaga, yung velocity naman ngayon in terms of x saka in terms of y natin. Okay? So ito kasi mga to, hindi siya pwede magamit kasi nga ito ay ating mga initial velocity lamang. Kumbaga, ito ay sila b naught cosine theta saka si b naught sine theta natin. Okay? So kailangan din na mahanap is yung velocity niya after 20 seconds. So sa ating horizontal velocity, wala tayong problema dyan. Kasi di ba, wala umpisa hanggang sa may dulo, ang velocity natin ay constant lamang. Meaning, kung ano yung initial velocity mo, parehas lang siya kahit saan mang time, kahit saan mang, kahit anumang time or horizontal position ang meron ka. Para parehas lang silang v naught cosine theta. Pagtingnan naman natin kasi sa ating vertical velocity naman, pabago-bago yan ang velocity kasi nga naapektuhan siya ng ating gravity. Kung tayo pataas, tayo pabagal ng pabagal. Kung tayo naman ay pababa, tayo naman ay pabilis ng pabilis. Kailangan pa natin maghanap ng iba pang equation na pwede natin gamitin sa paghahanap ng velocity niya after ng 20 seconds. Okay? Kaya babalik tayo dito sa ating rectilinear translation, dun sa ating kinematic equation na yan. Di ba ito yung second equation na ginamit natin? Mabasin nyo, wala tayong final velocity dyan. So pwede natin magamit yung ating first formula, yung ating third formula kasi para sa sila merong v dyan, di ba? Para sa makuha natin yung magnitude pero minsan nagkakatalo-talo sila pagdating sa may sign naman. Okay, so ako, ang ginamit ko is yung ating third equation. Okay, sa third equation na yan, magiging ganito lang din yan. Okay, bakit naging ganito lang din yan? Nag-cancel lang itong nasa aking second term kasi nga yung aking acceleration sa aking horizontal component ay equal lamang sa may 0. Okay, kaya naging v squared equals na v naught squared para sila may square. Diba? So para pwede kang makancel yung square na yan. Kaya magiging vx equals sa may v naught cosine theta siya. Then sa pangalawa naman, meron tayong vy squared equals sa may v sine theta squared plus mo sa may 2gs natin o sa ating gravity din sa ating displacement. Okay? So sa una, same lang din. Sabi ko nga, dahil nga constant lang yung ating horizontal velocity, para parehas makuha natin ang horizontal velocity na 75 meter per second all throughout. Baga kahit anong point dyan, para parehas lang yung ating velocity. Para sa ating vertical velocity naman, lagi na tayo naka-negative sa ating gravity dito. Magbabago-bago na lang is sa ating S natin. Solve natin kanina 636.08 meters. Okay? So system mo lang yan, makuha mo si Vy mo na 66.30 meter per second. Pag gagamitin nyo yung first equation, makukuha natin itong 66.30 pero mag-iiba lang siya ng sign, which is okay lang din naman yun. So meron ka ng horizontal and vertical velocity. So pwede mo na kayo makuha yung pinaka-velocity mo. So kailangan mo lang gawin ay Pythagorean theorem. Square root ng bx squared plus mo sa by squared, makuha mo si 100.10 meter per second. Okay? So last one. How high will it rise? Kumbaga, hinanap sa atin yung ating maximum height natin. Kanina meron tayong formula para dyan. So, uhilin na lang natin siya para ay sasapak na lang natin yung ating mga given, which is velocity, degree, and ating gravity para makuha natin ang kanyang maximum height na 860.09 meters. Ganyan siya kataas, tataas. Okay? Then after ng 860 na yan, baba na siya ngayon. Okay? So, ay lang para sa ating curvilinear translation.